Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, baka mag-traidor, Pimentel kumalas na, mga pulpul politiko, yan, mga politiko dapat lusog-busog ni PBBM. Yan mga kababayan, pasensya na po kayo, medyo malat po yung boses natin ngayon kasi masama po yung pakiramdam natin pero hindi po natin papalagpasin, no? Ang araw na ito, ito mga kababayan, bibigyan po natin ng reaksyon. Itong sinasabi kong baka mag-traidor. Kaya dapat busugin, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. itong mga politiko na ito. At dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share din po natin, no? Itong naging reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr. doon po sa pagtatapyas ng budget ng Department of Education and hindi pagbibigay ng subsidiya, no, ng gobyerno dito po sa PhilHealth. Ito mga kababayan, ipapakita po natin at bigyan natin ng reaksyon yan. At may panunuorin din po tayong video na kung saan, no, talagang ipinaliwanag po kung bakit kailangan busugin, no, ni President Bongbong Marcos Jr. itong mga politiko at dapat tutukan or baka tuturukan dagdag pondo sa AKAP, TUPAD at AX. Yan po kasi yung panlaban nila yan po yung pampabusog nila sa mga politiko para hindi na magsalita, hindi na kumontra sa anumang kagustuhan nila. Okay? Ito mga kababayan, simulan na po natin dito po sa reaction po ni PBBM. Ito po, pakinggan po natin to. It is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. So yan mga kababayan, to restore, i-restore daw nila yung 10 billion for computerization, no? Hindi natin alam kung ano yung sinasabi niyang continuing development, no, sa education. Kung gayon tatanggalan nila ng budget yung budget sa computerization, diba? Nasaan po ang sinasabi mong continuing development if you diba, itong mga alipuris mo tinanggal yung 10 billion, diba? Pag sinabi natin continuing, dapat full support yan mga kababayan. Full support po. Kayo dapat sa education. Pero hindi ganun ang nangyari. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. So we are still talking about it and trying to find a way. And I think we'll be able to do something. Ayan, that's Yari. Hindi po siya magveto mga kababayan, no? Hindi, sabi niya hindi siya magla-line item na mga ibibeto na mga budget. Kasi nga po takot kayo. Yan po ang totoo. Ayaw niyong magkagulo, di ba? Kasi pag bineto niya yan mga kababayan, yung mga congressman, yung mga senators diyan na nag-aral di umano pinag-aralan nila ang pagtatanggal ng pondo sa Department of Education, hindi ibibeto ni President Bongbong Marcos Jr. mismo sa kanyang bibig nanggaling. Bakit? Kasi magwawala ang mga yan, no? Baka mawalan na ng focus. At baka mawalan na ng tiwala sa kanilang mga sarili ang mga yan. Diba? Mahal na mahal dyan ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kaya istipot lang kayo dyan, siya na pong bahala, no? Kung saan kukuha ng 10 billion to restore
no? The budget of Department of Education. Grabe talaga. Maybe this is the first thing. Hindi pa buo ang sagot ko. Pero sasabihin ko na sa inyo, tinatrabaho namin yan. At kailangan na kailangan. Hindi, you know, 12 billion from a regional request of 12 billion to be reduced down to 2. 12 billion is only sufficient to maintain what we're already doing. When in fact we have to do more. So, you know nga, we have to figure that out. But we are. Not what we are. Sir, yung pag-bloat ng public works budget, Grabe talaga mga kababayan, no? Ibig sabihin, there is no concrete plan, no? They are still in the stage of figuring out, mga kababayan. 'Di ba? Fini-figure out pa nila kung ano ba talaga, saan tayo ko. Well, anyway, anong masasabi niyo mga kababayan? Sabi nga dito sa post ni ni Sir Ibi Hugalbot, bangag talaga eh. No? Hindi alam ang pinagsasasabi. Eto pa. Maliban po sa Department of Education, meron pa po isa mga kababayan. Ito naman po yung patungkol po sa PhilHealth. PhilHealth and DepEd. Okay, let's isa-isayin natin. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion, is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. So yan mga kababayan, dahil hindi lang pala gold reserve ang kinukuha ng mga ito. Pati reserve, mga reserve na like PhilHealth and others, kinukuha nila mga kababayan. So bakit? Ang tanong nga, taong bayan po, pera po ng taong bayan yan yung PhilHealth na yan. Kung kukunin man ninyo, ibalik nyo sa taong bayan. Diba? Huwag naman yung babalahurain nyo yung taong bayan. Diba? Kung kukuha kayo, maybe, sige, because you are the government, you are the organizer, you are the facilitator of this so-called state-controlled insurance. Diba? Insurance kasi yan sige, kumuha kayo ng ilang porsyento lang. Huwag naman lahat-lahatin ninyo. Diba? Ano lang. Or, may bigyan lang kayo kahit 1 billion, diba? Malaki na po nga yan diba? Kasi taong bayan po hinuhulugan. Yung iba nga nagrereklamo na. Yung iba namatay na mga kabayan, hindi pa nakakuha ng PhilHealth kasi hindi naman namatay sa Yung for example, yung inaatake lang sa puso, may PhilHealth pa ba yun makukuha? Well, anyway, kung meron man, mas maganda. But what I'm trying to point out mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan ang hindi po nakaka-avail ng PhilHealth. Kasi nga maproseso pa yan no? Tapos ganito mababalitaan natin. Sabi ni President Bongbong Marcos, I know nababahala po yung taong bayan kasi kinukuha i-transfer sa talagang mababahala po ang taong bayan kasi pinaghirapan po nila yan, no? Mababahala po ang taong bayan kasi bakit? Wala naman tayong pandemic, no? Nung pandemic hindi ginalaw yan ni President Bongbong ni former President Duterte, di ba? Nung pandemic hindi po ginalaw ang PhilHealth ni President Duterte. Ngayon walang pandemic. Ayuda lang ng ayuda. Walang hiya. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back in the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay
ang treatment na, na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng husto. We are taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas, pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why, So dahil po kaya ng PhilHealth, kinuha po nila yung pera, mga kababayan. No? Kaya naman pala ng PhilHealth, sige, kunin na po natin yung pera. Anong klase yan, mga karibin natin? Kung ikaw ay isang naguhulog ng PhilHealth, talagang manggigigil ka no? Pera namin yan, pinaghirapan namin ng, sabi nga, nagko-comment nga dito sa ating channel, sabi nga, 22 years, mga kababayan, naghulog ng PhilHealth. Until now, hindi niya po nagagalaw, hindi niya nagagamit, tapos malalaman niya, eto, kinukurap lang yung pera ng PhilHealth. Di ba? Hindi pa nga tapos, no? Yung issue doon kay Senator Ressa Hontiveros, no? Di ba pinababalik na ng gobyerno ng Supreme Court yung mga binigay ng mga regalo sa birthday. Hindi pa nga tayo doon nakaka-recover sa PhilHealth ni Ressa Hontiveros. Eto na naman, may bago na naman pong issue. Hindi lang talaga issue ang ito. Talagang totoo na ito. Na nangyayari dito sa PhilHealth. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Diba? Taong bayan naghihirap, naguhulog dyan. Yung iba nga, no? Yung iba nga, nag-ano pa naguhulog sila ng sarili lang. Kahit walang employer. Diba? Kasi yan parang yan po yung inaasahan mo pagdating ng panahon. Pero wala Ano pang aasahan natin kung ganito ng ganito? Pag sumusobra ng kaunti yung pondo ng PhilHealth, kukunin, ilalagay dito. Di ba? Tapos mawawala ng parang bula. Nasaan na? Saan na yung hinulog ng taong bayan? Di ba? Ganun yun Kinuha nyo, mawawala ng parang bula. Ngayon, nasaan na? Hindi nyo na maibabalik yun. Bago na naman yung hulog ng tao. Di ba? Yun Yun yung masakit, mga kababayan. Kasi, isipin mo, for example, nagtrabaho ka 20 years. Hulog ka ng hulog every month. Tapos mababalitaan mo, kinuha, tapos nawala ng parang bula. Hulog ka pa rin ng hulog. Nako. Isa po itong scam. Scammer ba kayo? Tanong lang, di ba? Ito mga kababayan, dapat ito, mga politiko dapat busog-lusog, BBBM, yan. Tuturukan, dagdag pondo sa AKAP, tupad AX. Aba, ito pakinggan po natin to. Sila ngayon di ba? Lagi natin sinasabi sa ating previous episodes, nasa gitna sila ng isang existential survival fight dun sa mga Duterte. So, kinakailangan nilang i-marshal yung kanilang troops. Kailangan nilang busugin. Yung nagkakaroon tayo. Sorry. Yung kanilang mga sundalo, kailangan busog. No? Ang problema, baka mahirapan yung kanilang sundalo lumaban dito sa survival fight kung masyadong malalaki ang tiyan. Kung sobrang busog. Mahirap lumaban di ba? Kailangan ko yan limit no? So yan mga kababayan, Luzon. So, duda ako na itong mga benepisyo na ito, itong mga kayamanan na ito, itong mga resources na ito ay ibibito ng presidente. Dahil nga nasa gitna sila ng bakbakan. At kinakailangan ay hindi galit. Dapat hindi galit sa kanya yung kanyang mga sundalo.
yung kanyang mga troops. Kaya kung ito ay bibito niya, syempre magagalit yung mga yun. Madidismaya. Kaya yung loyalty sa kanya baka mabawasan. Diba? Baka mabawasan. So yan pala mga kababayan, kaya pala hindi veto no? Ni President Bongbong Marcos Jr. yung paano ka lang budget, yung ano na talaga, yung dumaan na sa bicameral, okay? Kasi gusto niyang busog na busog. Kaya pala lumitaw, no? Yung AKAP. Diba sabi ni Senator Amy Marcos, deleted na. But at the end of the day, 26 billion. 5 billion sa Senado and the rest is sa Kongreso. For them to be what? Busog-lusog mga kababayan. No? Lusog na lusog sila ngayon. Busog na busog. Kaya yun pala ang technique, no? Yun pala ang the best strategy. No? Para magtagumpay ka sa politika, you have to feed your crooks, mga kababayan. Para walang magsalita, walang kukontra, lahat masaya. Sila lang ang masaya. Taong bayan, naghihirap sa paghuhulog ng PhilHealth. No? Grabe talaga. Oh. Eto mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tila nga ba nagkatotoo na ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging press conference kamakailan lamang na di umano'y ang vote buying ay magiging legal na sa ngalan ng ayuda. Senator Coco Pimentel at Senator Grace Poe mainit na nagkasagutan dahil sa PhilHealth Zero Budget para sa taong 2025. AKAP pasado sa BICAM. Totoo kaya ito? Ating alamin at panoorin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, naging mainit ang naging sagutan sa Senado matapos questionin si Senator Grace Poe ng Senate Finance Committee na Senator Coco Pimentel kung bakit kailangang isiro ang budget ng PhilHealth sa susunod na taon. Gayong napakahalaga nito sa mga mahihirap nating mga kababayan para sa kanilang kalusugan. Laking pagtataka din ng ilang mga senador kung bakit naibalik ang budget ng AKAP na 26 billion pesos na nauna ng dinifund ng Senado sa pangunguna ng Senadora Amy Marcos. Tila di umano'y totoo pala ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na tila gagawin di umano ang lahat ng mga politiko ng kaalyado ng administrasyon na maging legal ang vote buying. Nakalat na sa social media ang di umano'y mga larawan na tila mula sa Tingog Party List ang mga ayuda at tila nabisto naman si Senator Grace Poe na siya di umano nakipagsabwatan kay Martin Romualdez upang maibalik muli ang bilyong-bilyong pondo para sa ayuda program. Dahil nagkasundo di umano ang dalawa na may parehong access sa naturang pondo nang sa ganon pwede rin makapagbigay ng ayuda ang mga senador imbes na DSWD lamang ang Yan talaga mga kababayan, naniniwala po ko. Personally, nagkaroon po talaga dito ng sabwatan. Bakit natin masasabi yun? Unang-una sinabi na po ni Senator Amy Marcos, deleted na, remove na from the Senate version, no? Pero bakit ngayon, bigla na lang nagkaroon ng 26 billion? At hindi lang yon. Dito mapapatunayan natin na may sabwatan talaga kasi meron ng meron ng budget, kumbaga hinatian na, pinartihan na yung Senado, di ba? Kung walang sabwatan yun, edi doon na lang sa DSWD. Bakit ba kailangan niyo pong mamigay? Ang kailangan niyo lang naman ay gumawa ng batas para sa mga ordinaryong Pilipino or para sa mga Pilipino, di ba? Kayong senador at mga kongresista, bakit kailangan sa inyo maipunta itong pondo ng AKAP wherein we have independent institution like yung DSWD yan. Di ba DSWD sinabi na nga ng yan
ng isang young guns, no? Sinabi na yan na, Ops, Vice President Sara Duterte, hindi ka pwedeng mag-ano kasi hindi ka naman, you are not, no? Allowed to mamigay ng ayuda kasi hindi mo naman trabaho yun. But then again, kayo mga tunggrista, nasa inyo ang pinakamalaking pondo ng pamimigay ng ayuda. Ang tanong, bakit kayo ang namimigay ng ayuda na meron naman tayong departamento, no, na itinayo, no? Meron tayong departamento na kung saan ito ang magiging talagang dapat tagapagbigay ng mga ayuda. Eto talaga. Sa bagay, may point kayo eh. Kasi ang DSWD namimigay lang ng ayuda kapag may sakuna. Kayo naman, kahit walang sakuna, namimigay kayo. Yun lang ang pagkakaiba. Dito nag-gets natin. Thank you. Di ba? Thank you kasi nag-gets na natin. Na namimigay ang DSWD kasi may sakuna. Kayo naman, kahit walang sakuna, bigay kayo ng bigay. Pero it's not your job. Job description ba? Ng isang lawmaker? Lawmaker nga eh. Hindi po kayo ano ba? Nandito na sa dilak pero hindi ko ma-pronounce eh. Hindi kayo tagapagbigay, tagapagbigay ng ayuda. Lawmaker po ang tawag sa inyo. Both Senate and Kamara. Diba? Lawmaker po ang tawag sa inyo eh. Senador at mga kongresista. Lawmaker in general. Bakit namimigay kayo ng ayuda? Yan. Kasi nga po, lusog-busog, diba? Sabi nga po dito, mga politiko dapat busog-lusog. BBM tuturukan dagdag pondo sa AKAP, TUPAD at AIX. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa video nito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.